Wala pa ring anunsyo si Pangulong Aquino kung sino ang kanyang i-endorso sa eleksyon 2016. Sa kabila yan ng 6 na oras na pakikipagpulong kagabi kina DILG Secretary Mar Rojas, Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero. Bukod kasi sa opinyon ng Liberal Party, kailangan din daw niyang isaalang-alang ang boses ng ibang sektor. Tuwing nalalapit ang eleksyon, inaabangan kung sino ang mga susuportahang kandidato ng presidente. Pero gaano nga ba kahalaga ang endorsement ng Pangulo sa isang kandidato? May report si Lay Alvis. Unang beses ako bumalo sa change. 6 na oras nag-usap-usap sina Pangulong Aquino at 3 sa pinakamaiinit na pangalan sa eleksyon 2016, ang kapartidong si DILG Secretary Mar Rojas at mga kaalyadong sina Senator Grace Poe at Chis Escudero. Umabot pa ng hating gabi ang pulong sa Bahay Pangarap, ang bahay ng Pangulo sa loob ng PSG compound. Pero hindi pa rin handa ang Pangulo na sabihin kung sino ang kanyang i-endorso. Palagay ko, the best that I can say at this point, in this minute, is I am closer to that point. When you say closer, is there someone much closer to your heart among the 3 at this point? I think the result of last night's dialogue assures me, and I have to reiterate, talagang napakarami nung pwede magpatuloy ng ating ginagawa at yun ang kinagagalak natin. Hindi raw agad na makapagpasya ang Pangulo dahil marami siyang tinitimbang. Kung ako lang masusunod, sana kahapon No. Pero siyempre, ni-unite natin yung ako, member ako ng Liberal Party, pero kinakatawa ko hindi lang Liberal Party. Meron rin mga people's organizations, may civil society organizations, halo-halong mga grupo at sektor na ating nire-representa. At simula hindi ako diktador. Naroon din sa pulong si Budget Secretary Butch Abad na malapit sa Pangulo. Si Abad din ang nagsabi dati na isa kina Rojas, Poe at Escudero ang dapat magparaya dahil 2 lamang ang posisyong tatakbuhan. Pero di raw ito direktang napag-usapan kagabi. In specific terms, hindi naman. But I think setting the parameters for eventually, because this is not going to be the first time that this group is going to meet. So I don't think yet you can expect, decisions to be made right away in a first meeting. Knowing the president, I think he will allow the parties to come to terms. And if they're able to come to terms even, without him having to interfere, for him, that's already a big lift. Sa text message, sinabi ni Poe na naging maganda at maayos ang kanilang pag-uusap. Lahat daw sila ay sang-ayon na nakasalalay sa tamang liderato ang pagsulong ng bansa. Nagkasundo rin daw silang makinig sa boses ng taong bayan para mapalakas pa raw ang maayos na pamamahala sa susunod na 6 na taon. Sa text message naman ni Escudero, sinabi niyang cordial at relaxed daw ang pagpupulong. Marami raw silang iba pang pinag-usapan bukod sa eleksyon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Rojas at sinabing mas mainam na ang Pangulo na lang ang magsalita tungkol doon. Matapos ang huling State of the Nation address ng Pangulo sa July 27, inaasahang i-anunsyo niya kung sino ang kanyang susuportahang kandidato para sa pagka-presidente at vice-presidente. Pero mula ngayon at sa mga susunod na araw, maraming pagpupulong at konsultasyon daw na gagawin si Pinoy. Kung ang kasaysayan ng Pilipinas ang pagbabatayan, gaano nga ba ka-epektibo ang endorsement ng isang Pangulo? Ang inendorso noon ni dating Pangulong Cory Aquino na si Fidel V. Ramos, nanalong presidente kalaunan. Pero ang inendorso ni FBR na si Jose de Venecia, natalo kay dating Pangulong Joseph Estrada. At ang inendorso ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2010 na si Gilbert Teodoro, kulelat sa 2010 presidential elections. Ayon sa Dean Ateneo School of Government na si Professor Tony Lavinia, gusto raw ng mga botanteng Pilipino ang pakiramdam na sila ang namili ng kanilang kandidato at hindi lang nadiktahan ng Pangulo. Ang pinakamaitutulong lang daw talaga ng Pangulo sa kanyang i-endorso ay ang makinarya ng gobyerno. Mga Pilipino, iniisip nila, gusto nila na, ang tingin nila sa sarili na independent voters sila, di ba? Hindi sila maapektuhan ng Pangulo. Lay Alvis, GMA News.